Hello po sa ating lahat. So, good morning po sa inyo. So, it's 8:47 here in Myanmar. And nandito ako ngayon sa parang plaza nila, no? Dito sa Yangon. So, maagang naglinis ang yung mga cleaners nila, no? So, I don't know who is he. Maybe he is one of the heroes here. Yan ang pangalan niya. I don't understand the writings, by the way. Masarap dito. Maraming kahoy. And then, ito yung highway nila. So, may, yun bang, hotel ko is just near here, just few steps away. So, naglakad ako early today kasi parang nababagok ako. So, ito nga pala ang area. Maraming kahoy. It's very refreshing sa mga paningin. So, park ito. I don't know if I can go inside. May ano pala dito? I don't know kung ano ang nasa loob. So, siguro I will try later. Kung pwede ba akong maka-go inside. Anyways, just an update, no, about after the earthquake. Dito okay na. Okay. After the earthquake nga pala. So, ayun nga, no? So, pinapunta kami dito sa Yangon. Free accommodation from the Philippine Embassy for 2 weeks. And then, after ng 2 weeks, then we can go back to our own stations. Pero ako, I'm going to fly to Bangkok kasi nagbigay yung school namin ng yung budget ba, parang kunting tulong lang in order to distress. So sayang din naman, 'di ba? So supposedly ayokong mag-travel pero dahil doon di ba parang na rin, yun bang opportunity na din, 'di ba? So bibigyan ka tapos mag-travel. So kunti na lang ang i-add, diba? So, it's an opportunity. So, why not grab it? So, ayun nga. So, bala ko kasi, I'm going to maximize my stay here in this hotel kasi free na lahat. Free na pagkain, free accommodation, and then maganda din ang hotel. So, parang ko yung flight ko. I-change ko ng date. Ang problema ko kasi, it was booked by my colleague and it was a group booking. So, mahirap pala. So, if I want to change, mahirap kasi I need to contact him. And, medyo malaki din ang charge kasi by group na. So, lesson learned, planuhin mabuti, huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Yun. And then, by the way, after the earthquake nga pala, maraming nasisira dito, no? Yung mga tourist spots nila. So, maraming nasisira. Good enough kasi nakapunta ako sa mga lugar na yung mga pinupuntahan ng mga tourist. Open bridge, yung mga pagodas nila sa sa Bagan, at saka yung iba pang lugar. Actually, maraming lugar dito na magaganda. And then yung mga pagodas na super na talaga, yun bang very old na talaga. And then the problem is
Mga bricks lang kasi yun eh. Diba sa unang panahon, mga bricks lang. So, kaya, ang iba nagko-collapse na. Good enough talaga na I visited all those places before the earthquake. Kasi nga, wala nang mapupuntahan, diba? Kasi nagko-collapse na ang lahat. Kasi, yung earthquake na yon is, hindi talaga siya basta-basta. It was very strong. And then, yung pinaka-epicenter talaga, imagine, 8 point something. So, grabe yung, intense talaga yung power ng earthquake. Yung sa tinitirhan ko sa, sa Mandalay, malapit lang din yun, pero 7.7 din. So, malakas din yun ha. So, hindi biro yun. So, ayun, sad na nasisira yung mga magagandang tourist spots dito, yung mga lugar. Pero wala tayong magagawa, 'di ba? So yung iba siguro ano na lang nila, no, renovate, pero yung original talaga is parang nawawala na. And I heard na nag-collapse na talaga yung mga 11th centuries pa na mga pagodas. So sayang, no? Sayang. So buti na lang I witnessed doon sa ano ba yun, sa mga lugar na yun. Kasi ang purpose ko naman talaga bakit ako nag-abroad is aside from I would say green pasture. Gusto ko din maglibot-libot, no? Yun talaga ang purpose ko. Because I'm not getting any younger and I want to experience kung ano ang mga kaganapan din, no? Para naman at least hindi lang ako sa Pilipinas. Gusto ko rin maglibot-libot and hopefully maka-travel din sa ibang lugar, no? Kasi hindi kasi biro yung mag-travel. It costs a lot. So I'm just enjoying my life, traveling the local places, and then if my time visiting some neighboring countries. So hopefully sa Thailand din ako doon, no? So maipapakita ko din sa inyo yung experience ko doon, hopefully someday. So ayun na nga, yun nga, no, hindi lang for green pasture ang target ko or ang purpose ko of yung pag-a-abroad, kundi pati rin yung makapag-travel, experience the culture, how people live, and also parang din ang mo, 'di ba, yung isipan mo parang na-widen din. Ito pala sila. So sa Bangkok, hopefully ano kayang magaganda sa Bangkok? Food maybe. So I will try vlogging about food, some beautiful places in Thailand. Hopefully, just pray for my trip that everything goes well, and sana bigyan pa tayo ng good health ni Lord, no? Mahirap dito sa abroad kasi mag-iisa ka lang, malayo ang pamilya mo. Sometimes you get sick, but hindi ka naman pwedeng sa iba kasi busy din sila. So that's why health is
very important kung nasa abroad ka, no? Yun ang pinaka-importante talaga, na sana hindi magkasakit. That's why I'm trying my best to eat healthy, exercise, and one thing, stay away from negative people. It's gonna ano ba to? Yun bang masisira ang mental health mo sa mga negative people? Stay away from them. And keep company to those who are positive, good energy, lifting you up. Yun. And dito din kailangan mo talagang careful talaga. You really don't know. Most especially sa mga ibang Pinoy. Mahirap, pero this is the reality. Ang crab mentality, no? So, yung inggit, yun, nakakasira yun. So, better na stay away from those people. And stay positive for your mental health. So far, so good naman. I'm quite peaceful, having fun, and I'm just enjoying life. So, ayun. Parang umuulan na. So, I want to go inside, pero let's see if I can go inside kung anong meron dyan. Parang naiintriga ako. If I can go inside. Pero umuulan. Parang may ano. So, I will just come back here if the weather is good. So, thank you so much for watching nga pala. And I am okay. I wasn't affected by the earthquake. To all my families, friends, I'm just okay. Thank you so much, and see you next time.